mga panuhin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nakikisa po ang pamahalang lungsod ng Imus. Kasama po ang ating mahal na Mayor Alex A. Vincula at ang buong lungsod sa paggunita sa ika-128 anibersaryo ng kamatayan ni Dr. Jose Rizal. Sa pagkakataong ito, ang ating tema ay Rizal sa Bagong Pilipinas, Buhay at Aral, Aming Nilalandas. Nais ko pong i-recognize ang ating pong mga panuhin at tagapanguna sa ating pong principal ng Imus Pilot Elementary School, Dr. Divina A. Narvaez, Officer in Charge of the Tourism Office, Dr. Emmanuel Paredes, sa ating pong BFP, PNP, BJMP, ang nag-alay ng bulaklak kanina, ang Order of Demolay, ang mga kawani ng Department of Tourism or Office of the Tourism sa City Government, at kay Pastor Conrad Perez, sa lahat po ng panuhin, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa paggunita po natin ng kamatayan ni Jose Rizal, ay nais kong bigyang kulay, kahulugan, ang kanyang ginawang pakikipagbaka laban sa pangapi, pag-aalipin ng dayuhan sa ating bansa. Ito ay kanyang isinagawa sa pamamagitan ng pagsusulong ng edukasyon. At marahil isa ring kahalagahan na ang kanyang bantayog ay dito rin naman na itayo sa loob ng paaralan. Ang dalawang sikat na nobela na kanyang isinulat, ang Noli Me Tangere, ito ay na-publish noong 1887 sa Berlin, at ang El Filibusterismo na kanyang inihandog sa Gombursa. Ang mga nobelang ito ay naglalaman ng kanyang pakikibaka sa pag-aliping ginagawa ng dayuhan sa ating bansa. Subalit ito ay kanyang isinusulong sa pamagitan ng edukasyon at pagpapalakas ng kaisipan ng ating mga kababayan. Nais kong banggitin, at ito'y pansarili kong isinalin sa Tagalog, nahango ko po sa Ingles ang ilang bahagi ng El Filibusterismo. Alam natin sa Noli Me Tangere na naroon ang pakikipagtunggali sa katuwiran, sa kaisipan, si Ibarra at si Elias. Si Elias ay nais magkaroon ng pagbabago at makalaya ang sambayanan sa pamamagitan ng dahas. Subalit si Ibarra ay nagtayo ng mga paaralan upang kanyang mabago ang kaisipan ng ating mga kababayan. Sa El Filibusterismo, ang nagkaroon ng ilang marahil ay pagbabago, subalit makikita natin na ito ay hindi lubusang nabago ang paninindigan ni Jose Rizal sa magitan ng mga karakter sa El Filibusterismo. Si Simon, ito ang kanyang sinabi, ang magdusa, ang magbanat ng buto, madaling sabihin yan kung ang santao ay hindi nakakaramdam ng hirap at ang bawat trabaho ay may katapat na kabayaran. Kung ang paghihirap na yan ay inihingi ng kanyang Diyos sa isang tao na hindi man lang marunong magbilang at walang alam sa hinaharap. Kung nakikita nyo ang aking nakikita, kawa-awang mga nilalang, walang silbing pagdurusa, walang patumanggang pagpapahirap sa mga kasalanan hindi nila ginawa. Pag-amin sa isang krimen na kagagawa ng iba, mga ama ng mga maralitang pamilya na pinilit upang magtrabaho sa mga hindi pakikinabangang mga kalsada na sisirain tuwing umaga upang ilubog lamang sa karalitaan ang bawat pamilya. Paghihirap, pagtatrabaho, ito ba ang kalooban ng kanilang Diyos? Paniwalain nyo yung mga taong nagpahirap para lamang sa kanilang kaalwanan.
na ang pagtatrabaho ng mga taong nagdusa ay kasaganaan ng kanilang tahanan. Magdusa, magtrabaho, anong uri ng Diyos mayroon sila? Ito po'y makikita natin sa El Filibusterismo, pahina 409. Si Padre Florentino, ito ang binanggit niya na nag-aagabuhay na si Simon o sa kanyang kamatayan. Sa pagkakataong ito, samantalang ang taong bayan, ito ang sabi ni Padre Florentino, at wala pang sapat na kakayahan upang ihayag ng taas noo at pagmamalaki ang kanilang karapatang mamuhay ng may kalayaan sa isang lipunan. At masiguro ito sa pamamagitan ng kanilang pagsasakripisyo ng kanilang sariling dugo. Habang nakikita natin ang ating mga kababayan na ikinahihiya ang kanilang sariling pamumuhay upang marinig ang tinig ng kanilang mga konsensya na nagpupuglos at tumututol. Subalit sa kanilang hayag na pamumuhay ay nananahimik upang sabay-sabay na isatinig ang pagsasamantala ng mga umaabuso. Habang ating nakikita ang kanilang pag-alokip-kip sa kanilang sarili, pinupuri ang mga karumal-dumal na gawain ng sapilitang pagngiti, mga matang nagpapalimos sa ilang bahagi ng mga ninakaw. Bakit mo sila bibigyan ng kalayaan? May Espanya o walang Espanya, sila ay mananatiling ganyan at marahil maaari pang maging malala. Bakit kasarinlan kung ang nagpapaalipin ngayon ay siyang maniniil sa kinabukasan? At malamang ganon nga ang mangyayari sapagkat ang nagpapaalipin ay nagnanais ding maging maniniil. Senyor Simon, maaari ang ating mga kababayan ay hindi pa nakahanda. Makipagdigmaman sila dahil wala ng ibang mapagpipilian. Kulang man sa pag-unawa kung ano ang nararapat gawin. Maaring ang pinaka mabuting balakin ay mabigo at marahil ay mabuti na ngang mabigo sapagkat bakit mo ipakakasalang isang dalaga sa kanyang mapapangasawa kung hindi naman sila lubusang nag-iibigan at hindi handang ibigay ang kanilang buhay sa isa't isa. Pahina 411 ng El Filibusterismo. Mula sa kasabay ni Rizal sa kanyang contemporary, isang Kastilang manunulat ng talambuhay, Wenceslao Retana, sumulat ng Vida y Escritos del Jose Rizal. Dating kritiko, subalit naging tagahanga ni Rizal. Ito ang kanyang sinabi tungkol sa pangungusap ni Padre Florentino. Ang mga talatang ito ang pinakamahalagang bahagi ng aklat. Sa puntong ito, maunawaan ng mga nagbabasa at maisa sa buod sa ilang pangungusap ang mga kaisipang politikal ni Rizal. Isang tunay na makabansa, subalit kalaban ang pagsasariling nakamit sa pamamagitan ng dahas. Makita po natin bagamat sa nobela ng El Filibusterismo ay mukhang binibigyan niya ng bahagi ang marahas na pamamaraan. Subalit sa huli, kanya pa rin itinaguyod ang pagbabago sa pamamagitan ng pagbabago ng isip at ng edukasyon. Nais kong gunitain din ng isang talata sa kanyang El Filibusterismo. Yo muero cuando veo que el cielo se colora y al fin anuncia el día tras lo brego capuz. Si grana necesitas para teñir tu aurora, vierte la sangre mía, derramala en buen hora y durela un reflejo de su naciente luz. I die just when I see the dawn break through the gloom of night to herald the day. And if color is lacking my blood, thou shalt take. Pour out of need for thy dear sake to die with its crimson, the working ray. Ito ang binanggit ni Elias kay Ibarra. Mamamatay akong di man lang nakikita ang maningning na pagbubukang liwayway ng aking inang bayan. Sa mga makakakita, batiin niyo siya at huwag kalilimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. Sa araw na ito, ginugunitahan natin ang kamatayan ni Dr. Jose Rizal. Nalugmok din sa dilim ng gabi, subalit nanatili ang kanyang pag-asa
sa magandang kinabukasan ang ating inang bayan. Magandang umaga po at mapagpala umaga sa bawat isa.